Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan naman natin, itong mga iniimbestigahan daw ng ICC. So, yung kanilang, di natin maintindihan kung sino ba talaga yung official na spokesperson ng ICC, di ba? Ang dami lumalabas kung sino-sino eh. Una, si Trillanes, na kung isipin nyo wala naman nilalabas na official statement yung ICC patungkol sa mga, especially warrant of arrest, ng mga sinasabi nilang mga iniimbestigahan daw ng ICC. So, si Trillanes sabi, June or July, lalabas daw yung arrest warrant ni Pangulong Duterte. Ngayon, nung matatapos na yung July, isiningit niya na ngayon yung, kumbaga, itinulak naman niya. Parang yun yung term, parang isinangkala naman niya yung Interpol. So, kinaladkad naman niya yung Interpol dahil daw, yun daw yung magpapatupad ng arrest warrant ng ICC. So, natapos po yung June, July, walang lumabas na warrant. Natapos yung August. Lumitaw naman itong si retired Justice Carpio, sabi naman niya, September daw, lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Kung mapapansin nyo, patapos na uli yung September, so wala pa naman tayong nababalitaan na magkakaroon ng arrest warrant yung ICC. Hanggang sa parating na yung certificate of yung pagpapile ng certificate ng election, 'di ba? Yung pasasampa ng intensyon mong maging kandidato si Colmenares. So, ang prediction naman niya or siya naman yung sumunod na naglabas ng statement on behalf yata o parang ganoon na nga, parang pinangungunahan niya yung ICC na by the end of this year na. So, tinalo niya na yung hanggang December para at least medyo safe, medyo matagal-tagal yung itatakbo. Kung sumablay man, kumbaga hindi masyadong masakit. So, by the end of this year daw, lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So, ngayon, may panibago na naman lumulutang dito na spokesperson. So, parang hindi naman panibago, pero ramdam naman natin na nagsasalita rin siya sa parang ganun din, parang nagsasalita rin siya in behalf din ng ICC na hindi naman natin alam kung siya ba yung talagang official na parang pwede maglabas ng mga impormasyon or spokesperson ng ICC. So, may lumabas dito na bida-bida na sinasabi niya na yun nga, may paparating na daw na arrest warrant para sa 5 personalidad, kabilang dito si Bato de la Rosa, yung mga dating PNP chief, si Olbayalde, si isa taga CIDG yate, si Mata. So, pero ito, panoorin na lang natin itong balitan to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman din natin kung sino itong parang self-proclaim na spokesperson ng ICC at saka sino-sino yung mga personalidad na iniimbitahan para maimbestigahan daw ng ICC. 5 dating opisyal ng PNP ang nasa listahan ng mga suspect umano na nais imbestigahan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Attorney Chrissy Conti na abogadong accredited ng ICC. Kasama sa listahan si Bilhin mo, accredited lang siya ng ICC, hindi siya yung official spokesperson. So, accredited, ibig sabihin, nakikipag-usap lang. Dahil sa meron nga silang nilalakad na kaso kay dito sa yung human rights to, yung crimes against humanity daw sa EJK. So, yun nga, kasama pa rin sila Colonel Leonardo ng NAPOLCOM, yung nasa Quad Committee, yung sinight in contempt ng mga bata ni Tambi. So, dahil hindi sumusunod sa script ng mga congressman, pinasight in contempt. So, mabuti pa sa ICC, nandun pa, kung dito iisipin mo yung sa Quad Committee, tapos na yung script nila, tapos na yung kwento,
kumbaga doon guilty na. Dito, base na rin sa balita na to, itong mga to, iniimbitahan pa lang para sa investigasyon ng ICC. So parang kung iisipin mo, iniimbitahan pa lang, so ibig sabihin, nagsisimula pa lang sila. On process pa lang yung kanilang pag-imbestiga tungkol dito sa kaso ng crimes against humanity. So paano makakapaglabas ng warrant of arrest ang ICC kung on process pa lang yung kanilang pag-iimbestiga? So yung sinasabi siguro ni Trillanes, talagang walang katotohanan. O baka niloloko lang sila nitong ICC para lang masabing may ginagawa silang investigasyon dahil nga parang ang dating kasi rito, inungunguso ni Trillanes o parang kinakalkad lang itong ICC. So parang napipilitan lang yung ICC kumilos kasi nga pinipressure nito ni Trillanes. So sabi ni Trillanes, di ba maglalabas ng arrest warrant? So paano maglalabas ng arrest warrant kung nagsisimula pa lang na imbitahan yung mga yung pag-iimbestiga nila, nagsisimula pa lang kasi iniimbitahan pa yung mga gusto nilang imbitahan para maproseso or maano na yung kaso ng sa ICC, may proseso na nila. So medyo nakakatawa kung iisipin mo na parang ang gulo. Na, sabi nyo, lalabas yung warrant of arrest, pero bakit dito parang nagsisimula pa lang yung proseso ng pag-iimbestiga ng ICC? Dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, PNP Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Eliazar Mata, dating CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Iimbestigahan daw sila ng ICC bagamat wala pang formal na kumpirmasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pinangalanang opisyal. Huwag magpahuli. Bremo, wala pang confirmation galing sa ICC pero ang nagiging statement nitong mga nila Trillanes, meron ng arrest warrant. So, nakakatawa. So, parang lumalabas dito, nagdolokohan na lang itong ICC, tsaka ito sila Trillanes, na parang mukhang itong ICC, wala naman siguro interest din na imbestigahan. Yung nga lang, dahil nga makukulit lang itong mga to, pinagbibigyan. Kasi paano nga naman sila mag-iimbestiga kung wala naman silang iimbestigahan? Unang-una, wala naman nakapile na kaso. Diba? Kasi ang hirap naman sa part din nila, alam din yan ng mga abogado ng ICC na wala tayong jurisdiction dyan kasi nga, may korte sila eh. Gumagana yung korte nila. Ilang beses ang nagbigay ng statement ng Pilipinas. At the same time, ayaw makipag-coordinate ng mga iniimbestigahan nila. Kasi doon pa lang siyempre dapat kung mag-iimbestiga ka, magtanong ka muna. May nakasamba bang kaso rito sa taon na to? Eh kung wala, ba't namin iimbestigan? Wala naman pala nakasampang kaso. So, ibig sabihin, hindi matibay yung inireklamo nyo kasi nga wala nakapile na kaso. Yun naman ang punto rin. Kaya kasi nasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Mag-file kayo ng kaso rito, haharapin namin. Kasi lahat naman ng sinasabi ng mga witness, hindi naman direktang nagtuturo kay Pangulong Duterte. Sinasabi nila na ang pumatay daw, pulis. Pero dahil ginawa ng pulis yun, is utos na kagad ni Pangulong Duterte. Eh bakit may mga nakulong na pulis? Diba? So ibig sabihin, hindi order ni Pangulong Duterte yun. Kaya nga may nahatulang mga pulis eh. So yung mga ibang pulis, talagang ganun lang kalawak yung problema sa droga ng Pilipinas. Na talagang sabi naman ni Pangulong Duterte, di ba? Na nagulat nga rin siya na ang kalaban na rin pala niya rito, gobyerno rin. So kung kailan talaga gusto natin linisin yung buong Pilipinas, kailangan natin palitan yung buong yung saligang batas mismo ng Pilipinas, kailangan natin baguhin kasi nga kumbaga infected na yung buong sistema ng gobyerno natin. Nandyan na yung korupsyon, kaya nga malapit na tayo sa narco-politics eh. Kaya nga buti na nga lang, napakaswerte nating mga Pilipino, kahit papaano, kumbaga, napahinto o sabihin nating napabagal ni Pangulong Duterte yung pagpunta natin sa narcolis kasi
Almost andun na tayo eh. Pero dahil nga sa ginawa niya sa loob ng 6 na taon, kumbaga nailayo tayo doon. Kaya ngayon, since na nawala na nga si Pangulong Duterte, nawala na siya sa administrasyon, ngayon na bumabanat ulit itong mga to. So pinipilit nila ngayon na makabawi. So sabi nga ni Pangulong Duterte, sino ba yung nakinabang dun sa kanyang war on drugs? 'Di ba? Kayo, tayo. Yun nga lang, siya pa rin yung nagsakripisyo kasi nga alam niya babalikan siya ng tong mga drug lord na to. Which is nangyayari ngayon sa ginagawang mga hearing sa Kongreso. So pwedeng, kaya nga sabi nga 'di ba niya, papunta na tayo sa narco politics. So malaki yung posibilidad na yung narco politics nasakop na talaga yung gobyerno natin kasi nga biruin mo, dating presidente na lumaban sa war on drugs. Ngayon ay iniimbestagahan ng mga nasa gobyerno para ipakulong yung taong lumaban laban sa mga drug lord. Yan yung nakakalungkot na picture ngayon ng gobyerno natin na dahil na nasagasaan ni Pangulong Duterte yung mga may involvement sa mga illegal na droga, ngayon ibinabawian siya. Siyempre nga naman sa loob ng 6 na taon, walang kinita itong mga, sabi natin, indirectly may involvement sa illegal drugs. Sabi natin mga protector lang, tumatanggap, hindi naman nagbebenta, pero nakikinabang dun sa kinikita ng illegal na droga, sila yung mga tinamaan. Kaya ito galit na galit kay Pangulong Duterte, kaya ngayon bumabawi na sila ngayon. So lahat ng pwedeng gamitin laban kay Pangulong Duterte, ginagamit. So kung iisipin nyo, talagang kino-corner ng todo. Andyan yung ICC, andyan yung gobyerno natin sa pamamagitan ng Kongreso na talagang iniipit si Pangulong Duterte. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.